dahil nga kung mahanapan ng probable cause yung kasong rape or attempted rape at maging yung probable cause ng kasong serious illegal detention, maaring parehong kampo ay malagay sa kulungan na non-bailable offense? Kung tutusin, kung titingnan yung mga circumstances ng dalawang kaso, hindi naman maisasantabi yung posibilidad na yon. Dahil yung serious illegal detention, ano pang ibig sabihin lang nun? Hindi mo ko binigyan ng kalayaan na isang karapatan ko bilang mamamayan. Binigilan mo kong makaalis. You held me against my will. Kumbaga para na rin inaresto mo ko at you deprived me of my liberty, which is a basic right sa ilalim ng salitang batas. Yung serious illegal detention, kahit ano pa yung mga ibang aggravating circumstance, manatili naman yung serious illegal detention So, labas yun dun sa rape. Samantalang yung rape naman, kung sa iba makatunayan yun, sabihin na natin ni Cornejo, hindi naman siya pali yung serious illegal detention. Kasi kung ni-rape ka, sinabi ng korte na ni-rape ka, whether yung nang-rape sa'yo ay inaresto mo at hindi mo pinaalis, dinitiin mo, ibang kaso naman yon. So naroon yung posibilidad. Pero ang tanong kasi dito is, saan maniniwala ang piskal? Kasi nasa level pa lang ng piskal. Kung maniniwala ang piskal kay Vong Navarro na isasampa sa korte ang kaso, yung serious illegal detention, hindi siya makakapagpiyansa. Kung hindi maniniwala naman yung piskal na ng rape si Vong, hindi siya pwedeng sampahan ng kaso, hindi siya makukulong. Kung maniniwala ang piskal na ng rape si Vong base sa aligasyon ni Cornejo, maaari siyang masampahan ng kaso at hindi rin siya makakalaya. So, the first question is, saan maniniwala ang Department of Justice? Kasi malinaw sa aligasyon ni Vong na walang nangyaring rape, sinet up siya, yun ang kanyang mga circumstances na inilatag sa kanyang reklamo. Pag kinahilwalaan siya ng DOJ, malamang makalabas siya dun sa rape. Pero it's up to the Department of Justice na timbangin yung mga ebidensya ng dalawang kampo. Navarro, nakita natin na naglalakad na siya patungo dyan sa building sa inyo, Ina. Bong! Aray ko! Nakita po natin na ginagawan talaga ng paraan ng security at ng police na mabibigyan ng malawak na lakaran tong si Vong paakyat sa building ninyo, Ina. Ito na siya paakyat ng palapag. We are already starting. Kung medyo unmanageable po yung media at saka yung mga we will send everybody out except yung parties na lang i-accommodate lang po natin yung media. So, we understand that you executed this at the St. Luke's Medical Center while you were confined. Do you want to go over your statement first before you reaffirm this before us? I think, Your Honor, just to make sure that